Tang nang magbabarkada to. Sana'y madisgrasya silang lahat. Mahina ngunit matalim na bulong ng aking kasama. Hindi ko na talaga siya matiis. Sobra na. Wala kasing preno ang bibig ng taong ito kahit pa walang-wala siya sa katwiran. Simula nang nag-umpisa siyang sumama sa aming tropa, nag-iba na ang takbo ng lahat. Panay gulo kasi ang dala niya. Ang madalas na kalmadong si Andrew ay ilang beses pa nga niyang nakabanggaan. Bukod dito, nakasagutan na rin niya sina Eloisa at Sarah. At sa bawat pagkakataong iyon, siya pa ang inunawa namin. Alang-alang kay Kate ay ipinilit namin siyang pakisamahan. Pero ngayon wala na. Hindi ko na magagawang magtimpi. Sinaulo ka talaga no? Nagdilim ang aking paningin at itinulak ko siya patungo sa isang mabatong gubat. Maswerte lang at nakatukod ang tarantado kaya hindi ito nabagok. Gayunman, alam kong oras na makabuelo siya agad akong babawian itong si Gregorio. Dahil dito, sinundan ko siya at tinagyakan sa tagiliran. Ngayon ko lamang ito nagawa sa tanang buhay ko. Ngayon lang ako pisikal na nakapanakit ng aking kapwa. Halos masuka si Gregorio. Nakasapatos kasi ako at talagang ibinoon ko ang aking paa sa kanyang katawan. Subalit tangina niya. Di ako nagsisi at hindi ako naawa. Tama na! Malakas na hiyaw ni Mang Leandro na nakabalik na pala mula sa pangangaso. May bit-bit itong katawan ng mga walang buhay na hayop. Siguro'y isang kuneho at isang unggoy? Hindi ko alam. Di ako nakakasiguro. Sa katunayan, hindi ko nga alam kung meron nga bang mga ganoong klase ng hayop dito sa aming probinsya o kung saan man kami naroroon. Bata, kumalma ka. Kaibigan mo yun, di ba? Bahagya kong ikinairita ang ginawang panduduro sa akin ni Mang Leandro. Anong pake mo? Ang mapangahas kong sagot. Ginusto kong bawiin kaagad ang mga katagang lumabas sa aking bibig, pero huli na at mukhang ito na ang nagustuhan ng aking kausap. Masama ang naging tingin niya sa akin habang nasa kamay niya ang kanyang itak na may bahid pa ng dugo mula sa mga hayop na nasupil niya sa gubat. Mahigit isang oras rin siyang nangaso. Binalot ako ng takot. Agad ko ring iwinaksi ang aking mga mata palayo sa kanya. Hindi na rin ako umimik at kumilos. Matapos nito'y lumapit siya sa kasamahan ko. Sinubukan niyang alalayan ito upang makatayo pero pinagpag lamang ni Gio ang kanyang mga damit bago muling bumagsak sa sahig. Nasaktan talaga ito. Napasobra ata ako. Masaya na ba? Ang tanong sa akin ni Mang Leandro. Ganito palang pamumuhay sa gubat. Matapang at malakas. Iyan ang una mong magiging impresyon sa kanya. Maaaninag sa balat niyang ilang daang oras na iginugol niya sa ilalim ng araw. Pasensya na po. Di ko sinasadyang mapagtaasan kayo ng boses. Malumanay akong humingi ng paumanhin ukol sa aking naging asal kanina. Ayos lang. Gusto ko rin yung ganyang tapang binata. Kakailanganin mo yan kung gusto mong tumagal dito sa San Isidro. Kasunod ng kanyang tugon, naupo sa isang malaking bato ang mga ngaso. Samantala, panay pa rin ang ubo ni Gregorio. Mukhang hirap rin itong kumilos. Gayunman, maaaring nagtitipon lamang siya ng lakas upang buweltahan ako oras na makakuha siya ng pagkakataon. Ayoko pong magtagal dito. Kailangan naming umuwi agad. Bakit nga naman niya iisipin magtatagal kami rito sa bayan? May nais ba siyang iparating? Kung di niyo mamasamain, bakit po ba di pa kayo umaalis ng iyong asawa mula rito sa San Isidro? Kung alam niyo pong may paraan at handa niyo kayong ibahagi ito sa amin, bakit pa kayo nananatili sa tila sinumpang bayan na ito? Aking diretsahang pag-uusisa. Malaki ang utang na loob ko kay Mang Leandro.
Nagawa niya kaming patuluyin sa kanyang tahanan kahit pa kagabi lamang niya kami nagkakilala. Kung tutuusin, utang namin ang panibagong araw na ito sa kanya. Subalit, mabigat man sa aking kalooban, hindi ko maisasantabi na maraming bagay ang hindi nagtutugma tungkol sa kanya at sa San Isidro. Hindi ko iyon maaaring baliwalain, alang-alang sa kapakanan naming lahat. Inalok niya kaming gabayan upang makahanap ng daan palabas ng bayan. Ngunit sa kabilang banda, bakit tila di niya naman nagawang tulungang makalabas ang mag-amang nadatnan ng aming grupo sa kubo. Halos 1 linggo na nga raw naliligaw ang naturang mag-ama. Kung ano ang pumipigil sa kanila, hindi ko alam. At hindi rin naman niya ito binabahagi sa aking mga kasama. Basta, para sa akin, ang mas malaking misteryo sa ngayon ay kung bakit si Mang Leandro mismo at ang kanyang asawa ay patuloy na naninirahan sa bayan na ito. Higit sa sino paman, silang dalawa ang siyang dapat nagmamadaling makaalis ng bayan. Ngunit, kabaligtaran ata ang nangyayari. Para kasing di ko makitaan ng kahit kaunting bakas ng pagnanais makaalis ang aming nakakatandang kasama. Kahit ako, naniniwalang tanggap na nila ito ang kanilang magiging huling hantungan. May pumipigil pa sa kanila upang makalabas. Anong mapapala nila kung kami may kanilang matulungan? Bakit parang may isang bagay sa kanya ang nagbigay sa akin ng sapantahang minsan ko na siyang nakadaupang palad? At ang ilang mga palamuting nasilip ko mula sa kubo, pamilyar ito. Sa katunayan ay kahawig nito ang agimat na ibinilin sa amin ni na Eloisa at Alice nung isang matanda sa simbahan ng Lagros. Muling bumalik sa akin ang siyang nauna kong pangamba. Posible kaya na ang mismong kwintas na inakala namin siyang magiging proteksyon namin, ang siya palang dahilan kung bakit kami naliligaw ngayon? Kung magkagayon pa man, paano ko ito sasabihin sa aking mga kaibigan? Siguradong kaming tatlo ang magiging tampulan ng sisi. Naguluhan ako. Tang inamulok! Biglang may kung anong malakas na puwersa ang tumama sa aking pisngi. Ito na pala ang kamao ni Gregorio. Natauhan ako, nakahandusay sa sahig. May malaking lamat ang aking salamin at parang nanlambot ang buo kong katawan. Namanhid ang aking bibig pero nalalasahan ko ang aking dugo na sapat na ata bilang pangmumog. Pinilit kong lingunin si Gio upang kahit papaano'y mapaghandaan ko ang aking sunod na gagawin. Subalit si Mang Leandro ang una kong naaninag. Inaabot nito ang kanyang kamay upang ako'y alalayang makatayo. Inilalayan niya ako upang muling makaupo. Tinanggal ko ang aking salamin bago pa man ito tuluyang mabasag at malagay sa kapahamakan ng aking mga mata. Pagtingin ko sa aking harapan, nakita kong nakahandusay ang walang malay na katawan ni Gio. Napalakas yung suntok ko, pero nakatulog lang yan. Oras na magising siya'y lumakad na tayo pabalik. Delikado sa labas kapag gabi. Mahinahong tagubilin ng mga ngaso. Pinili kong tumayo pero nahirapan ako. Kaya minabuti kong magpahinga muna. Dumantay ako sa pinakamalapit na puno at muling sinulyapan ang nabasag kong salamin. Nalungkot ako nang mabatid kong di ko na talaga ito mapapakinabangan. Ito pa naman ang naging huling regalo sa akin ng aking ina bago siya ng ibang bansa. Isang matamis at mapait na alaala. Hoy, ayos ka lang ba? Biglang tanong sa akin ni Mang Leandro. Ho, aking paglilinaw. Hindi magiging problema yung pagkasira ng gamit mo. Ayos lang po, kaya ko pa naman. Teka, lalakad na po ba tayo? Pinag-iisipan ko pa, magpahinga ka muna. Ani Mang Leandro. Hindi pa siya nagsasalita matapos nito. Samantala, ako'y pumasaglit na magpahinga habang nananatiling nakikiramdam sa aking paligid, lalo na kay Gregorio. Sa kasulukuyan,
wala pa ring malay ang mataba kong kasama. Si Mang Leandro naman ay abala ngayon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Napansin kong meron pala siyang itak, pana at mga lubid. Animoy hindi lang pangaso ang pinaghahandaan ng lalaking ito. Nakakatakot siya kung tutuusin. Puno ng pawis at mancha ang kanyang puting kamiseta, habang ang punit-punit niyang kupas na pantalon ay nanlilimuot sa putik. Matipuno ang pangangatawan ng lalaki. Halatang marami ng pinagdaanan. Ang kanyang balbas ay hindi gaanong kakapalan, ngunit halatang di pantay ang pagkakaahit. Mahabang kanyang buhok na lagpas sa kanyang magkabilang tenga. Mayroon na itong hati sa gitna dahil siguro sa madalas niyang paghawi rito. Kung hindi man kulot, sadyang magulo kung titignan ang buhok ng mga ngaso. Basta, larawan talaga siya ng isang taong naninirahan sa kabundukan. Ngunit, sa kabila ng ganoong kaanyuan, tila may maamong dating pa rin naman ang mukha ni Mang Leandro. Kahit pang mabagsik ang kanyang pagkilos ay pananalita, sa katunayan mukha siyang madaling pagkatiwalaan kung siya'y mahinahon. Samantala, matagal din kaming natigilan sa ganoong tagpo. Muli nga lang nagkaroon ng pagkilos nung tinangka na ng nakakatanda naming kasama na gisingin si Gregorio. Tinapik-tapik niya sa pisngin nito at nang hindi magising ay hinila nito ang polo ng shirt ng aking kasama mula sa likuran. Nakadapa kasi ito at nakasubsob sa lupa. Nang mapansin kong tila walang patutunguhan ng kanyang ginawa ay tinulungan ko na siyang iupo si Gregorio at sapilitang gisingin. Mga ilang saglit pa'y nagising na ito. Medyo kalmado si Gregorio matapos maalimpungatan. Parang ang nakalimutan na niya ang ilan sa mga nangyari kani-kanina lang. Bukod na lamang siguro sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang panga. Inilalayan ko ang binagyan ng maiinom. Si Mang Leandro naman ay parang naghahandas na sa aming paglalakad pabalik. "Nasaan ako, Luke?" ang tanong ni Gregorio. Nakaupo siya at inaalalayan sa pag-inom ng tubig na nakuha namin kanina mula sa isang batis. Hinihintay ko lamang ang senyas ni Mang Leandro upang kami makalakad na. Gusto ko na rin kasing bumalik at magpahinga. Isa pa, nais ko na sanang ibahagi kay Andrew at Kuya Marco ang aking mga sapantahat na lalaman. Tungkulin kong gawin ang lahat upang matulungan ang aming grupo na makaalis sa lalong madaling panahon. Bahala na kung ako'y pagagalitan nila. Nasa kakahuyan pa rin tayo. Nawawala mang malay. Pero paalis na tayo. Hinihintay ka lang talaga naming magising. Paliwanag ko kay Gia. Tinatansya ko ang hanggang saan nga ang naalala ng aking kasama. Teka, bakit ako nawalan ng malay? Mahigpit na pagkakakapit ng aking mga braso. Akala ko nga'y naalala na niya ang mga nangyari kanina. Pero Luke, may napaginipan ako. Usok, may sunog, apoy, at may sumisigaw. Sa di malamang dahilan, binalot ako ng kaba nang marinig ang mga sinabi ng aking kasama. "Mga bata, handa na ba kayo?" Nang lingunin ko si Mang Leandro, nahiwagaan ako sa kanyang postura. Muli itong umupo at nakasubsob sa ang kanyang muka, pagkakapit niyang mga kamay. Parang malalim ang iniisip o pagdarasal. Ang mga gamit ng kanyang itinabi ay kapansin-pansing muling nakalapag sa sahig. Ano ang dapat naming paghahandaan? Kasunod nito, napansin kong may ibinubulong si Mang Leandro sa kanyang sarili habang nakayuko at tumatawa rin ito ng mahina at pautal-utal. Pabago-bago ang kanyang emosyon. Ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya. Bakit di pa rin kami makaalis? Ilan pa bang dapat kong isakripisyo? Pagod na ako. Ito na ang huli. Pangako, Carla, ito na ang huli. "Tangnalok, takbo!" babala ni Gio. Nagmamadali siyang tumayo at pilit hinila ang aking braso. "Sandali! Bakit ba?" Tumayo at hinarap ang aking kasama bago maingat na nilingon si Mang Leandro. "Bibilang ako ng 20. Tumindig ang aking mga balahibo.
parang biglang nag-iba ang tinig ng aming kausap. Teka, ano po bang nangyayari? May gawa po ba kaming mali? Akmang lalapit sana ako sa mga ngaso nang bigla akong hinablot ni Gio palayo. Tara na pare, shit! Taka ka ba? Nababaliw na yan! Nagbibilang siya, Luke! Masama ang kutob ko, tara na! 19. Bulong ng nakakatanda naming kasama. Putya! Bulalas ni Gio. Nanginginig man ang aking katawan sa isang pambihirang pagkakataon ay sinubukan ko muling kausapin ang aming gabay. Gusto ko siyang unawain. Ang pakiramdam ko kasi ay ito na ang pagkakataon upang may magawa ako para sa aming pangkat at gayon din para kay Mang Leandro. Mang Leandro, hindi pa uli ang lahat. Hindi mo kailangan gawin to. Tulungan niyo po kami. Tulungan natin ang isa't isa. Aking pagsusumamo. 18. Hindi niya ako pinakinggan. Putsa, tara na! Muling pag-aaya ni Gio. Sa kabila ng takot, pinilit kong muling makiusap kay Mang Leandro. Parang awa niyo na, Mang Leandro. Huwag naman sanang ganito. Bakit kami pa? 17. Isang nakakatakot na ngiti ang ibinalik nito sa akin bago mabilis na tumayo at marahas na sumigaw patungo sa aming direksyon. Takbo na! Muli akong hinila ni Gregorio. Sa pagkakataong ito, sabay kaming kumaripas palayo sa mga ngaso.